Habang nag-check-in kami ng side check ko sa hotel, may naririnig akong pamilyar na sa kabilang kwarto. Tago mo na lang ako sa pangalang Andy, 42 years old, isang taxi driver. May asawa na isang on-call na masahista at may 2 anak na parehong nasa kolehiyo na. Simpleng buhay lang ang pinapangarap ko noon, Ate Ann, pero tila napalayo ako sa landas na yon. 2 taon na akong may side check. Isa siya sa mga naging pasahero ko. Hindi ko inasahan na mauuwi sa ganito ang isang simpleng kwentuhan sa loob ng taxi, na uwi sa palihim na relasyon sa mga tagpong puno ng kasinungalingan. Madalas kaming magkita sa isang mumurahing hotel sa pagitan ng biyahe sa mga oras na alam kong hindi ako mahuhuli. Pero isang araw, habang kasama ko ang side check ko sa hotel na tagpuan namin, may nangyaring hindi ko inaasahan. Habang nasa loob kami ng kwarto, sa kalagitnaan, papunta na sana ng langit, natigil ako sa narinig kong malalakas na kwarto. Noong una, pinalewala ko. Pero habang tumatagal, tila pamilyar ang boses. Kaboses ng asawa ko. Nang hina ako, nawalan. Hindi na ako makafocus sa side check ko. Ramdam niya kaya nainis siya. Nasira ang gabi namin. Paglabas namin ng kwarto, sakto namang bumukas ang pinto ng katabing silid. Isang babaeng ang lumabas, sabay angkas sa motor ng isang lalaki. Lumingon ako at doon ko nakita. Asawa ko. Siya nga, hindi niya ako napansin. Pero ako, natigilan. Tama nga ang kutob ko. Hindi lang pala ako ang may tinatagong kasalanan. Umuwi akong mabigat ang dibdib. Magkahalong galit, sakit at guilt ang naramdaman ko. Wala akong karapatang magalit, ako nga itong unang Pero ang totoo, mas masakit pala kapag ikaw na ang Hindi ako handa. Kinumpronta ko siya. Sinabi kong nakita ko siyang lumabas sa hotel. Nagdahilan ako na may hinatid lang akong pasahero para hindi siya magduda. Pero ang sabi niya, may VIP customer lang daw siya na nagpamasahe sa loob ng hotel. Trabaho lang daw. Walang personalan. Tanga lang ang maniniwala. Pero wala na akong lakas ng loob na muling questionin siya. Tulad ko, marunong din siyang magsinungaling. Simula noon, parang may lamat na ang tumang tiwala ko. Araw-araw dinadala ko ang bigat ng kasalanan at pagdududa. Wala akong mapagsabihan. Nahihiya ako. Sa mata ng anak ko, ako pa rin ang haligi ng tahanan. Pero ang totoo, duwag ako, mahina. Gusto ko nang tapusin ang lahat ang relasyon ko sa iba at ang pagdududa sa asawa ko. Pero paano? Wala akong lakas. Hindi ko rin alam kung may patutunguhan pa ang pagsasama namin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa amin ang unang nagkasala. Pero pareho kaming may pagkukulang. Pareho kaming nasaktan. At pareho kaming hindi na muli pang naging totoo sa isa't isa. Hindi ko na alam ngayon kung ano ang gagawin ko. Sa tingin ninyo, tama ba na palayain na lang namin ang isa't isa? Sana mabigyan ninyo ako ng payo.